Mayong buntag mga bay. We will be having a rider's talk mga bay about the recent na issue ng BIMC mga bay. Boss Ironman Mindanao leg relative to the disqualification of tatlong riders. Alam naman natin kung sino yung mga tatlong riders na yun mga bay. Mga kaibigan din natin yun. Kilala din natin. We are in the riding community. As much possible, itong pag-usapan natin ngayon mga bay, mga riders din to, mga big bike riders, and we are also participants of BIMC here in Luzon Leg. Naka-experience na rin kami ng mga ganyan. So, ang purpose lang nito mga bay, para mabigyan natin ng magandang perspective ang mga audience natin or ang mga viewers natin relative to what happened or relative to the issue sa disqualifications ng tatlong riders. And aside from that, we will be also discussing, kasi natanong tayo doon sa one of our followers and subscribers ng ano ba daw ang magandang performance, Ducati or BMW. So, yung discussions natin with the riders in front of us mga bay, mag-dwell sa dalawang issue na yan. Bigyan natin sila mga sir ng objective na opinion natin about the saan ba ang magagandang performance daw as a rider. So, anong opinion natin dito? Kung Ducati ba daw or BMW. Alright? Erwin, ikaw na. Para sa opinion ko sir, depende sa paggamit mo, sa pang-araw-araw mong purpose. Kung adventure, malamang GS ka. Alright. At kung gusto mo naman, sport touring ang hahanapin mo, speed, more on Ducati ka. Alright. Okay. Dito naman based on experience ko, dahil siyempre, narito rin naman sa riding community. Yes, yes. Sa nakikita na mas lamang ang gumagamit ng GS. Mm-hmm. Kasi nga nandiyan na lahat. Mapa adventure, mapa highway. Mostly napaka-advisable talaga gamitin ng GS. Para sa aking opinion. Mm-hmm. Pero kung mahilig ka sa sports, like ako, nasa racing community, more on Ducati. Yes. Speed talaga. More on Ducati talaga kami dahil dyan namin nakikita yung top speed. Yes. Dahil hindi naman natin maipagkakaila na si Ducati ang may hawak ng ng top speed kahit sa ibang bansa. Totoo yun mga bay. Ducati is known for speed. Even in the MotoGP mga bay, though hindi lang siya mag-champion most of the time because alanganin din siya sa curbs, pero sa speed walang binatpat ang other brand mga bay. Yes sir, tuloy. Parehas na rin naman depende nga lang sa riding style mo, sa gamit, sa style, kung saan mo talaga pupunta, kung kailangan talaga, like for example, nandito tayo sa ganitong lugar, dapat naka GS ka or BMW ka. Exactly mga bay. Sir Ronald, anong masasabi natin doon? Wala talaga. Parang uulitin ko rin yung sinabi ni Sir Erwin. Alright. Na ganun si BM at ganun si Ducati. Ako naman siguro talaga sa BM ako kasi tatlo ang BM ko. Kita naman. Narinig kong sa performance. Kung alin ang mas ma-issue, pangit pakinggan kung babanggitin ko pa si brand ngayon. Yes. Mag-review kung ano yung prepare yung kunin na motor, kung ano yung tama para sa inyo. Kumbaga, i-evaluate nila. Oo, tama. Kung ano yung gustong gamit sa motor. Wala namang problema yon. Kasi sa akin, ang gamit ko talaga is yung comfort. Gusto ko ng comfort. Ang nireview ko, si BMW. Pero nangangarap din ako magka-Ducati. Kasi gusto ko rin maranasan yung speed na sinasabi nila. Oo. Pero sobrang ganda at sobrang pogi ni Ducati. Talagang akala mo talaga agila na lalo na pag dumadating siya, ang datingan niya, mapa-black siya o mapa-red, nakaka-inlove. O sa babae. Yes. Walang tapon.
pagdating sa Materials puwertes, sa ano, sa looks. Yun ang meron si Ducati. And sa comfort ay si BM. Yes. Boss Arnold. To brand, Ang performance lang, Boss Arnold, ah, sa dalawa. as to performance, tama naman yung sinabi ni Sir Erwin. No? Pagka Ducati, karamihan, mapapansin naman natin sa daan kung sino yung gumagamit ng Ducati. Yan yung medyo natitrill pa sa speed. At maganda naman talaga ang forma, ang itsura ng Ducati. Nakatago. Pero pagdating naman sa BMW, pang-adventure talaga siya. Touring adventure. Touring adventure, hindi mo kailangang ng super bilis kasi ini-enjoy mo na lang yung dinadaanan mo. No? Yes. Nature. Yung mga view Doon masaya. na masaya. Tapos yung mga curves, mga twisties sa bundok na dinadaanan natin, kagaya nung sumali tayo sa Boss Ironman nung 2020. Although wala akong Ducati, first hand information pagdating sa BM, yun na rin ang nakasanayan ko talaga. Madaling dalhin, magaan din, at hindi mainit ang makina kapag tinatakbo mo. So parang gusto niya low speed lang, ang Ducati kasi gusto niya high speed. Kaya mainit ang makina. So dapat mabilis ang takbo mo para yung makina ay at saka open dapat siya kasi kung sa traffic yan, hindi advisable ang Ducati. Yes. Ang BMW talagang anywhere yan eh. Tama. May speed din naman ang BMW pero not kagaya nung Ducati na kayang tumakbo ng 200 pataas. Ang BMW kasi tinest ko na rin eh. Sa 240 hindi na siya stable eh. Kahit nasa SLEX o NLEX. Exactly. Hindi na siya stable. Medyo nakaangat na yung medyo mabuwal na yung harap, parang nakaangat na siya. May experience in fact sa BMW, pag kumpleto ka side pannier and top box, 180 is medyo mag-wibble na siya. Kasi ang bigat na sa likod. Yes. Hindi talaga design. Pang-adventure lang talaga ang Lalo na touring adventure. Unlike sa Ducati is Pang-speed talaga. At saka karamihan sa Ducati walang nilalagay na mga pannier eh. Talagang top Yes. box lang, di ba? Mapapansin mo sa daan. Yun lang nilalagay kasi kumbaga magandang gamitin ng balikan lang. Pero kung gusto mong tumagal ng kahit isang buwan, sa adventure ka kasi may mga lalagyan. Yes, Diba? yes, So, yun ang advantage. Ito mga bay, ito yung parang resource speaker natin talaga na mabigyan kayo ng magandang perspective relative to BMW and Ducati. Si Tiger nag-own ng maraming bikes mga bay, big bikes. You name it, meron siya. So ito ang magandang kunan natin ng opinion. Sa akin kasi hindi siya dapat pinagkukumpara eh. Diba? Yung pangalan lang yan eh. Pero kung paano mo gamitin yung bike mo at kung saan mo siya gagamitin, yun dapat yung kinukonsider natin regardless kung anong brand niyan, kung anong klase yan. Like for example, kung ganitong klaseng tema natin, adventure, camp and ride, hindi natin pwedeng gamitin yung mga ibang bikes na hindi akma dito. Pwede natin magamit pero yung comfort, kung gaano papadaliin yung buhay natin, kumbaga yung mga paanong gulong, yung mga gulong ng motor natin dapat akma dun sa types ng Papuntahan. So, despite naman na ganun, minsan talagang may factor din ng experience ng rider, no? Although halimbawa, pag ganito mga off-roads, although naka-road tire sila, kaya pa rin naman. Kaya lang ang pinag-uusapan natin kung paano at saka gaano kadali yung Makuha mo yung trail or yung ruta. So parehas naman na makakarating, makakapunta. Pero ang pinakatanong doon is
gaano mo kadali o kaginhawa, kagaan yung way na papunta dun sa gusto mong puntahan. Pwede naman pagdating sa speed, compare naman sa adventure, syempre, may iwan naman yung Adventure adventure bike. Yes. So, ang pinaka the best diyan is piliin natin yung yung tamang motor sa tamang gamit. Yes. So yun mga bay, as mentioned ng mga kasama nating riders, Ducati is known for speed. That's worldwide. And sports touring ang tawag sa kanya mga bay. Especially if you are referring to Multistrada. Mabilis talaga yon. No question about it. pero pag BMW din mga bay, is the touring adventure naman ang tawag sa kanya. Pag ang Ducati kasi dalhin mo sa adventure, mabagal ang takbo sa adventure mga bay. Around 40, 30, 60. Maximum na siguro yung 80. Pag itakbo mo ang Ducati niyan, super init ang makina niyan. First-hand information mga bay, when I was participating the magsaysay na moto adventure, 70 to 80% of that circuit is off-road. Pagdating pa lang sa 1/4 mga bay, pag akyat pa lang namin sa bundok na ala trail talaga, pang dirt bike na ang dating, do big bike ang gamit namin lahat, si Ducati wala na. Hindi na siya in-start dahil sa super init ng makina niya. So wala yang ibang nagawa, bumalik na lang. Pero pagdating naman sa highway, wow, kung gusto mo ng speed mga bay, pagbigyan ka talaga ni Ducati. There's no such thing na mas okay or mas magaling si Ducati or mas magaling si BMW. Ang gagawin as mentioned by mga riders natin mga bay, depende yan sa gusto mong gamit. So depende yan sa riding style mo. So doon naglalaro yan. Kasi kung gusto mo pala ng speed, bumili ka ng BMW, may limit yan si BMW mga bay. As mentioned nga, 180 basta kompleto ka lahat with top box, nagwawabol na yan. 180 to 200. Pero sa Ducati mga bay, hindi siya design ng ganyan. Pagbibigyan ka talaga ng speed ni Ducati. Pero kung ang gusto mo naman is adventure, like this one mga bay, wala kang ka-stress. Diba? Ganito yun. Diba? Camping ka lang, ride and camp, punta ka sa isang lugar na pwede ka mag-tent, walang gasto sa hotel. Ay actually, itong mga tao na to mga bay, hindi ito kailangan ng hotel. Ang kailangan nila is ganito. Mas ma-stress to sila kung nag-hotel. In fact, most of the participants, I think 50% of the participants ng BIMC sa Mindanao Leg mga bay, using GSA. Why? They don't need speed. What they want is adventure mga bay. Adventure meaning mga bay is meron kang road, meron kang off-road. So which is nakita nila kay BMW yan. Pero kung ang gusto mo rin, riding style mo rin is speed, go to Ducati. So there's no such thing na mas magaling si Ducati or mas magaling si BMW. Second issue tayo mga bay. Dito tayo ngayon sa napakainit na issue sa social media mga bay. Nasa particular checkpoint, declared na sila as disqualified. So as a rider and kasi tingnan natin, wala naman talagang naka-specific kung ano yung speed mo dapat sa BIMC. As experience also, dito sa Luzon, or for sure, kung anong rules ng Luzon, applicable also to Mindanao. So na-disqualify ang mga riders na yon ni BIMC. Now, ang question ng mga viewers or mga followers natin is that, bakit dinisqualify? Sayang yung effort ng tatlo na sila ang pinakamabilis, kumbaga. So ano yung opinion natin dito, mga sir? As a rider and as an experience also of BIMC. Pagdating dyan sa issue na yan, sir, unang-una nga, kung walang nakaset na rules about dun sa speed, pinagbabawal talaga nila na ganung speed, at wala naman silang specify na rules na ganun. So, dun sa instance pa lang yan, hindi pa siguro sila dapat i-disqualify. Pero kung nag-set sila ng minimum time to complete the entire BIMC Mindanao or Luzon, so Or in a particular checkpoint, dapat hindi ka mag-check-in dyan. yun, oo. So even na
mga 25 meters na lang ay Pwede ka naman checkpoint na. magpahinga. Pwede Huminto ka ka na na lang. huminto. Oo, Kasi pwede wala ka naman magpahinga. nagsasabi na bawal ka magpahinga. Yes. At bawal kang huminto 25 meters away from checkpoint From the or checkpoint. finish line. So, medyo technical yung ganon. So, pagdating naman ng point of your perspective ng bawat rider, magkakaiba kasi tayo ng pagdadrive. Maaring mabilis sa akin, mabagal sa iyo. Yes. Maaring mabilis sa iyo, mabagal sa akin. So as long as hindi naman sila nagsabi na, oh, Ducati o BMW, karera tayo. Siguro naman, hindi natin masabi na nagkakarera sila. Yes. So, siguro part lang din talaga yan minsan ng adrenaline na nandun sila sa isang event. Hindi natin maiwasan na minsan nag-speed up din. So, yung mga ganyang minsan tamaan na lang din yung ego eh. Pero at the end of the day, dapat talaga, Tama. ano Number one yun. Ego nila. enjoy na lang natin. Riding style na lang nila talaga. Oo, sir, talagang Oo. kahit naman sa regular na ride natin, 'di ba? Kahit magkakasama tayo, minsan may mga kasama tayong rider na gusto talaga mauna siya, mabilis. Maipakita yung Oo, ano niya. yung skills niya. So as long as sa akin, para sa akin kung hindi talaga sila race tayo, unahan tayo. Siguro wala namang ganung agreement, hindi mo siya masabing race. Yes. Or nag-usap kayo prior dun sa event na laban tayo, sino mauna, ganito, ganyan. For as long as na nag-start sila, nag-ride sila, along the way, nagkaabutan sila, nagpakitaan ng skills. So, siguro, nag-enjoy part ng lang din ng enjoy lang. Challenge din yung kay Jerwin Matibag. Kapag may organizer, meron niyang policies, rules and regulations Yes. na dapat sundin. Yes. So, dapat properly defined sa mga players or stakeholders. Ang purpose ay to finish, di ba? Within 24 hours, yung 1,200 o 1,300 kilometers. Kaya lang, kung babalikan natin yung mga nagdaang mga taon, Oo. it seems na walang limit sa speed, no? Kaya lang may Sa checkpoint. may mga pangyayari na nadidisgrasya. Kaya hanggang maaari advisable, parang gusto nila mag-enjoy lahat, walang disgrasya. So dapat medyo haba-habaan mong oras I-control sa checkpoint. i-control mo, 'di ba? So kung may nakaset talaga na clear policy, rules and regulations, alam nung sumali, kung sinabing dapat ganitong oras matapos mo, ito ang minimum, ito ang maximum, 24 hours, within that hour dapat doon ka makarating sa finish line. Yes. Pero kung tinapos mo before that, earlier than the set rules, time, madi-disqualify ka talaga. Yes. Idea na bakit tinapos nila ng mas maaga sa time na isinet. Time limit. Maybe, yun nga, tama yung sabi nila kanina, na gusto na lang patunayan yung skills, yung bike na gamit. Kasi, in relation dun sa unang question kanina, na ang Ducati is for the talagang speed. So, yun ang gamit nila. Talagang tinest nila yung bike. Pati yung rider. Sagad. Alam din ng rider ano ang riding skills niya. So, yung one body, one machine na tinatawag, yun yung tinest nila eh. Yes. So, hayaan mo na itong rules. Kasi gusto ko lang talaga i-prove na ito na nag-increase pa pala ang ko, ang skill ko. Dahil nakarating ako ng mas matulin pa doon sa na-break ko yung record ko. Kumbaga, Nag-push ang to the limit tinitingnan na talaga. lang niya sarili niyang record. Push to the limit. No? Kagaya ni Jerwin. Ay kaibigan naman natin yan, no? Si Kaibigan Idol. natin. Idol. Kababayan pa namin. So, Kaya- sa sarili na lang niya, tines kung meron pa bang ibubuga. Diba? Alright. So, yun siguro.
Habang nagkakaedad kasi medyo nadidiminish yung skills, di ba? Babawasan yan. Pero di ba? doon siya mismo ang magpapatunay ang kanyang kalaban ay yung sarili niya. Hindi yung contestants na iba. I don't care siguro na tapusin ko ito. Kasi gusto ko walang tulugan. Tapusin ko ito. Para makapagpahinga na ako ng maaga. Ganun ba? So, Ginagawa talaga okay lang sa kanila yung ma-disqualify siguro. At Actually, handa sila doon. Handa sila doon sa Accepted na kanila yun. Handa Eh, Hindi naman bago sa kanila yung disqualifications. yes, yung rules lang yun eh. Pero yung perception kasi ng public kung ang pag-uusapan ay speed at Ducati saka at saka skill, BMW kasi, sir. ay talagang yung public ang magsasabi niyan eh. Ang lumabas kasi, sir, Ducati ang nauna. I-boss ang BMW yan, boss eh, di ba? So kaya sabi nila is parang nagkaroon ng subjective na disqualification. Kasi Ducati ang unang dumating. Para gano'n. Baka hindi naman ganon Yes, yung sa actually. boss, di Totoo ba? yun. Kasi hindi ganon. may rules dapat eh. Kasi kung otherwise, wala na sa sali. next year, kung ganon ang Objective nila. objective, eh bakit pa ako sasali? Hindi naman ako BMW, Yes. di ba? So open to all Open yan to eh, all open to all brands. So, maaaring yung sa rules kasi, doon yon sa rules. Pero hindi na control ng organizer kung mabilis ka talaga. Exactly, at saka hindi talaga speed ka. control yan. Hindi talaga Yun control. lang, dapat nasa rules. Yun talaga. Kumbaga, yun yung Biblia natin eh. Ito yung sundin natin. Yes. Kung hindi mo sinunod yan, DQ ka. Ganun. Same lang yan dito sa Luzon na leg, mga bay. Dapat hindi ka mag-check-in sa Tugigaraw 4 a.m. 4 a.m. hindi ka dapat mag-check-in nun or else disqualified ka. But walang sinasabi sa speed. Pero sa pag-check-in mo, Ayun. doon ka ma-confirm disqualified or not. Kasi Yun, doon papasok yung sinabi ni Sir Andrade, no? pwede ka mabuhinto. Pwede kang huminto, mamaya na. 25 meters mag-check-in. from the... Wala naman naganap pang naganap Matulog ka doon, kung may hotel doon, Exactly. matulog ka. Regain your kwan ulit. Oo. Di ba? Power. So yun, pwedeng gawin yun. Hindi ka ma-disqualify nun. Yes. Diskarte yun ang tawag doon. Diskarte. Diskarte. Alright, sir. Anything to add? Wala na. Sir Boss Wow, Ang ganda ng mga binitawan. kilala mo yung mga tao na yan eh. Ako, as a rider, neutral lang ako. Respect na lang natin yung opinion ng bawat rider. As para sa mga organizer naman sa BIMC, meron silang basis sa disqualification. Kaya hindi natin masabi kung ano yun. Siyempre, meron sila, may mga set of rules sila. Sundin na lang natin. Alright mga bay, hope that we imparted some ideas relative to the disqualifications mga bay and give you a wider perspective relative to BMW and Ducati motor big bikes mga bay. See you on the road mga bay and thank you for watching.